Ano nga bang nangyari kay Marlon Tapales at bakit natalo siya ni Yukinori Uguni? Maraming nagsasabi na siya ang lamado dito. At meron ako nalaman kay Uguni na nakakagulat, no? And this is really a big upset. Plus, yung pagpanalo ni Jimwell Pacquiao, Pedro Taduran, Mark Magsayo, pag-uusapan po natin yan. At syempre, ito, kakaalam ko lang, no? Medyo may malaking problema na naman yung Casimero versus Nery. Pausunod pa ako sports, nandito po tayo sa bakasyon. Hindi ko na sabihin ko saan to. Malapit lang. Couple of hours drive outside of Manila. So, konting bakasyon lang. It's the Holy Week. And kahit na Holy Week, syempre may boxing po na mga nangyari. Isa na dyan yung nangyari kay Marlon Tapales at saka kay Yukinori Uguni na I think maraming na-shock. Isa na ako dyan. Syempre, I predicted na mananalo si Marlon Tapales. Pero natalo. And it came to me as a surprise kasi if you look at the record, talagang lamadong-lamado si Marlon Tapales. The quality of opponents at sa record, I mean, sino ba naman mag-iisip na matatalo? No, but it is boxing, anything can happen. And Yukinori Uguni, ito nalaman ko, no? Nalaman ko na ito pa lang si Yukinori Uguni, parang nagpaplano na mag-retire. Parang last fight na sana ni Yukinori Uguni. Tapos ito pa, nanalo siya. So ibig sabihin nito, hindi pa siya magre-retire. Ibig sabihin nito, posible pa siyang lumaban ng world title. I mean, iba talaga yung yung tadhana, no? Yung kala mo tapos ka na, sabay yan pala, bibigyan pa ng pag-asa ni Lord. Kay Marlon Tapales, if I am gonna be objective about this regarding if it's gonna be based on the fight itself, ang nakita ko lang, Yukinori Uguni controlled the distance and Yukinori Uguni was efficient. Ibig sabihin maganda yung mga patama niya. So si Uguni, sinasabi na hindi siya power puncher because of his record. But nasaktan po si Marlon. In fact, there's an opportunity kung ibang boxer 'yon. Kung hindi style ni Uguni, baka sinugod niya na si Marlon Tapales to try and knock him down. But Uguni iba yung style . So he was very careful, he was very calculated, and he knew he was winning. As a matter of fact, sa scorecard ko, even though I was hoping Marlon Tapales would have a final stretch na bigla man niyang matamaan. Pero after round number 6, 7, parang wala na . Parang nasasaktan na talaga si Marlon. Iba kasi yun . Iba yung you train to punch, you train for stamina, pero pag nasaktan na yung katawan mo, nag-iiba talaga. And we saw on the body language, hindi naman pwedeng i-deny na talagang medyo nahirapan si Marlon doon. Yung footwork, hindi siya makapasok, hindi niya rin matablan yung Uguni. So, but it is what it is. Marlon Tapales will come back stronger. 34, pwede pa yan, di ba? But yeah, I hope he gets more quality fights next. Kasi gaya na sinasabi ko lagi, pag like if we train, di ba, iron sharpens iron. Pag matagal ka ng relax, yung akala mo ganito. So pag sana maganda yung makalaban niya next. Regarding kay Jimwell, yes, okay. Jimwell Pacquiao, like what I said, expected talaga na talunin niya yon. Lalo na nung nakita ko yung unang suntok pa lang ng kalaban niya, nakatama. Yeah, mukhang malakas, mukhang may pwede, pero yung basic ng kalaban niya wala. So expected na talagang manalo siya. Yung kay Pedro naman, there's nothing really to talk about kay Jimwell. Ang maganda, nanalo siya, maganda, sunod-sunod na yan. And he will continue to develop, lalo na talagang bantay sarado siya ng tatay niya. So yeah, regarding kay Pedro, ibang klase talaga yung style ni Pedro, no? Kung makikita mo yung style ni Pedro, parang bihira yung boxer na ganun ka consistent sa pag-atake, no? Kasi ang hirap . Ako, hindi ako boksingero, pero pag nag-meets ako, pag sinasabi ng coach na sige lang, biruin mo,
Marlon tuloy, si Pedro, buong ah, round 3 minutes. Abante suntok. And not only that, the most impressive thing about that is that hindi mo kang bara-bara. Hindi, siya, nakakailag pa rin, nakakadepensa pa rin, and hindi siya yung parang berserk style na basta na lang matamaan mo kung matamaan kita. So that's the good thing about this. By the way, at the end of this one, let's talk about the Casimero thing. Yung kay Mark Magsayo, Monday morning, so I'm doing this Sunday. I'm still out of town, but I'm expected to come back Monday morning. Yung mahirap din yung laban na yan. On record lamang si Mark Magsayo, and alam naman natin kasi Zuffa the good thing about Zuffa boxing, pantay mga labanan nila, as in may llamado syempre, pero halos pantay, ibig sabihin may chance pareho manalo. And this is going to be a good and a hard fight for Mark Magnifico Magsayo. Regarding kay Casimero, the bad news that I wanna let you know is that hindi na to kasalanan ng promoter niya at saka ng ni Casimero or ni Nery. Kakabasa ko lang na hindi pa rin nagkakaroon ng kumbaga truce or pagkakasundo ang Amerika at saka Iran, and binalaan na ng Amerika ang Iran in 2 days. So it's not just bad news para sa rescheduling ng laban ni Casimero at saka ni Nery. Bad news na rin sa atin, dahil mahal yung mga gasolina, mahal yung bilihin. In fact, mahal yung gasolina namin pupunta rito, but yung issue naman lagi naman nandiyan, yung problema lagi nandiyan you just have to manage it properly, and syempre you have to enjoy. Kasi you never know kung gaano kabilis ang buhay, di ba? Ang gera nga, di ba? So yun ang problema ngayon ni Kameda, kung paano nila, kasi hihintayin nila yung gera. Ito nag-declare na US will unleash hell, yun ang sabi. So that's not a good sign, which means they're going to be forced to probably move it. Pero isang problema kasi nila yung yung mga gamit daw hindi madadala doon Hindi ko alam kung dadalhin pa rin nila ngayon. But yun. At sa mga nagrereklamo pa rin regarding kay Casimero, honestly, wala naman akong pakialam sa mga nagagalit sa akin. Basta ako, ginagawa ko lang yung sa tingin kong dapat gawin, yung tama. Huwag niyo po ako iparehas kay Silver Boys o yung mga kasi yung sa akin, kaya ko makipag-asaran, pero minsan kasi makikiti din yung utak ng mga fans Kaya for example, wala naman ako binabanggit tungkol kay Casimero, bigla na lang magla-live at ibabash ako dahil mali prediction ko, which is okay, pero what does that tell you? Tapos magpo-post sila na wala silang pakialam sa laban ni Tapales, na natutulog lang si Casimero, di ba? Tapos magagalit sila pag magbigay ako ng opinion na ganito. Totoo naman, it's not a good sign. Like for example, nung sinasabi nila suportahan na lang ng Pilipino, suportahan ko na lang daw si Casimero dahil Pilipino, pero yung mga fans niya, kung i-bash yung ibang mga Filipino boxers, di maganda So, but anyway, I'm happy that I'm able to do this. Nakakapasyal-pasyal ako, nagagawa ko to kahit saan. And yun lang guys. I'll see you again sa next video ko.